Magandang umaga po sa inyong lahat na nanonood sa aming YouTube channel. Ang pangalan ng aming YouTube channel ay Edgardo Gases. Opo. We would like to welcome you and watch our content. And I would like also to greet Antonio Antonio Laguren. My brother. Yes, Ayan. and the wife, Mrs. Julie. Julie Salvador Garza. Apo, ayan po. Ayan. Ako rin ay pwede bumati ng Go isang ahead, go ahead. maayong buntag sa inyong tanan, akong mga kaigsuunan sa Bisaya at Mindanao. Maging dito sa Marilao, Bulacan kasi mga Bisaya man rin. At sa Baguio City at sa ating mga kaibigang mga Hebrew people o mga Israelita ay Boker Tu, at sa ating mga kaibigang mga Hapon ay Arigato, at sa ating mga kaibigan Koreano Annyeonghaseyo, mga kaibigan nating Bicolano ay Marahay Aga sa inyo tigabuo. Amen. To give you more greetings sa mga kapatiran nating Muslim Opo. ay Assalamualaikum. 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 Oh, Ayan very po. good. Ayun po. Ngayon, ang ating content na pag-uusapan ay tungkol sa affidavit of Desistance. Okay. Ayan po. Ngayon, ang magsimula ng kwento ay si Brother Antonio Laguren kung anong nangyari nang siya ay napunta ng Justice Hall ng Antipolo. Opo. Ganito. Sige. Umpisahan ko sa ganap ng alauna ng hapon, nang nandoon na kami sa courtroom, harap kami doon sa judge na si attorney si Margaret Daos, Abby Daos, and so on pa yun. Mahaba kasi yung pangalan niya. Parang tatlo na yung apelido niya, at ang aming attorney naman si Masangkay, at ang kabila naman ay prosecutor. Jocelyn Masangkay. Jocelyn Masangkay, Huwag okay. ka naman bawas-bawas ang pangalan. Oo, pasensya na kasi Lawyer yun eh. medyo nagmamadali lang ako. Jocelyn Masangkay is also my lawyer. Ayan, ganun ba? Yes. Magaling, mabait. Okay. Hello, attorney. Kung nakinig kayo mga kababayan, kaibigan sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa, ang aking kasaysayan o pangyayari kahapon. Okay, go ahead. At 14 na bisis na kung pumunta, kahapon ko lang narinig ang patutuo ng hindi naman totoo sa aking kalaban. Kaya pag-usapan natin ngayon yung... Sandali lang. Star, magbabatin lang ako. sige po. Hindi mo masyadong naipaliwanag. sige, paliwanag You ko are ng maya. being sued by the court or from the court na 14 times na ikaw uma-attend ng hearing Opo. at walang resolution pa. Wala pa. Okay, so go ahead. Yun lang, 14 times na siyang uma-attend ng hearing at it so happen na every time na umattend siya ng hearing ay minsan wala yung lawyer ng kalaban. Oh yes, wala talaga. Kahapon lang... So nagkakaroon po ng receipt ang hearing. Palaging ganun. Palaging So receipt. you spend so much money. Yes. You spend so much money and effort, pagod, na dalo ka ng dalo sa korte. Opo. Anong branch ba yon? Branch 1. Branch 1. Okay, Opo. just continue. Habang, anong nangyari? Habang, Hapon, anong nangyari? Habang ang tawag ba yun? In-interview o kinausap ng prosecutor ang witness sa kabila laban sa amin, Okay. ay ganito ang kanyang sinasabi. Okay. 10 metro daw ang layo ng pangyayaring kung saan ang galing pinanggilayan ng putok papunta sa kanila. Noong panahon na sila ay naggagantuting o nagbaril. Yes. 10 metro lang, Oo, layo. nagkabarilan. Hmm. Pagka nung ang aming abogado na si Attorney Josephine Masangkay, ang siya namang cross-exam ba yun natawag? Apo. Cross-exam ay 10 metro mahigit kumulang. So nagiging ang testimony noong witnesses ay iba-iba. Iba-iba. Pagdating doon sa judge,
20 metros naman ang layo. Ay lalo nang nagalit ang judge, sabi ng judge. Ano sabi ng judge? So, at saka isa pang kaniyang sinasabi na hindi daw sigurado kung nandoon ba ako. Wala. Pati na yung si Teddy Garcia. Kumbaga, wala pala talaga sila doon. Eh, bakit ka nag-witness against them? Sabi ng judge. So, ibig sabihin, Ano ba sasabi during niya? the crime, Paralegal. during the crime, ay wala kayo doon. Wala talaga. Wala kayo. Wala. Pero si Teddy, Pastor Teddy ay nakulong at ikaw ay nagpiyansa. Nakulong din ako ng 7 araw. Nakulong ka ng 7 araw at nagpiyansa. Opo. Nagpiyansa. Bakit si Teddy hindi nakalabas? Walang pera? Hindi, ganito. Nagpipiyansa daw sila. Kaya lang, mas matindi kasi ang kaso nila. Dalawa. Murder at saka yung homicide. Sa akin, attempted homicide. Ah, okay. So, murder, kaya walang piyansa. Walang piyansa pag murder. Ganun ba yun? Opo. Okay. Wala. Pero sa ating pagpatuloy mga kaibigan, gusto ko pong may paliwanag yung ano ang ibig sabihin o pagkaunawa na ipinaunawa na sa akin kanina ni Paralegal Edgardo Gasis ang tungkol sa affidavit of desistance. Affidavit of desistance doon sa dalawang witnesses Opo. na maaring posible mong kausapin dahil kaibigan mo sila, di ba? Opo. At pag sinabing affidavit of desistance, gagawa sila o ikaw ng affirmative statement Mhm. na patunayan nila na wala kayo ni Teddy at ikaw sa pangyayari. Opo. Bakit kailangan yon? Ganito yon. Bilang ako ay bishop ng 5 years na ngayon, 20 years akong naging pastor at 7 years akong naging deacons, 7 years din akong pangkaraniwang tagapakinig sa Evangelical Church sa Cebu at sa iba't ibang mga branches, Bulacan hanggang sa... Kasi security guard ako noon, ay kasalanan yung mag-witness tayo laban sa ating kapwa ng hindi naman totoo. Nasa 10 utos yun eh. Huwag kang mag-witness ng laban sa iyong kapwa na hindi totoo. Tama yun. Nasa 10 utos. Nandun nga yun sa 10 utos. Oh, Kasi nag-aral ka ng theology, kaya alam mo yan. Mababasa Pero natin yun. Ito ngayon, false witness nga. Ngayon, since nga yung mga witnesses ng developer ay kakausapin mo din, nararating mo naman sila, you have to convince them na kung po pwede, mag-affidavit of desistance sila na katunayan na wala kayo sa pangyayari. Okay, kasi bakit kailangan natin yung gawin? Dahil mapanganib kasi sila, Kuya Brother, na mapunta sa impyerno. Ganun nga talaga, kaya gumawa ka ng paraan na maalis mo sila sa dagat-dagat ng apoy. Yes! Dito pa lang sa lupa, bagamat wala kang kasalanan, ngayon, ikaw na ang gagawa ng pakipagkasundo at sabihin sa kanila, ipamulat sa kanila na ito yung 10 utos na posibleng pag ikaw ay namatay, mapunta ka sa impyerno. Tama. Di ba? Opo. Ayun ang pinag-usapan natin in a biblical sense. Tama. Pero pagdating sa legalities, magkaroon po ng mahina ang kanilang allegation. Opo. Opo. Kasi ang witnesses nila ay mag-execute na ng affidavit in favor with you and Opo. with TD, Opo. Pastor TD. At saka, pwede ko bang banggitin yung napag-usapan namin ni Johnny Aguilar na kung saan sinabi niya, wala daw silang alam sa demandahang yun, kundi gagagawan ng kanilang security agency. Dahil sila ay gusto maghigante sa akin, dahil witness ako against them, noong 2011 na panununog na ginawa sa kanilang mga tauhan kay Joshua M. Cubiata. Okay, pause muna po.